Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karabin natin, kapapasok lang. Yan ha. Magugulat kayo, grabe katunying nagsalita. BP Sara di makapaniwala, PBBM Zubiri Tamba. Yan mga karabin natin ang ating alamin mula po rito kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga karabin natin, bago po natin i-play yung video, eto, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Ito po, no? Grabe ka katunying, ha? Ganyan ka din pala. Nako, disappointed kami sa'yo. Ha? Dati believe kami kay Katunying, ngayon wala nang mukhang nakuha din sa igay, sa lagay. Yan pala mga karabin natin, ha? Ulitin ko po. Dati believe kami kay Katunying, ngayon wala nang mukhang nakuha. Nakuha din ng lagay. Nako. Bakit si BP Sara ang inaantay nilang magsalita? Siya dapat si Mr. President magsalita. Si President ang nagsimula. Eto pa mga karabin natin, bakit si Vice Sara ang tanungin, hindi ba't si President BBM na nandyan at si Gibo Chodoro ang andyan? Yan mga karabin natin ang mga naging komento. Eto pa, isa na lang po mga karabin natin, simulan na po natin yung video. Eto, bakit nga ba si BP Sara ang lagi nilang isinasali, dapat si Bongbong ang tanungin nyo? So yan mga karabin natin, yan po ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito, no, sa video ito. Eto na po. Bumira na rin po kay Vice President Sara Duterte. Sinisita po si Vice President Sara Duterte dahil po sa hindi raw po siya kumikibo dito po sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Si Katunying po na napakatalino, di ba? Isa po sa mga broadcaster na akala natin ay patas. Matalino naman po, no? Yung dala-dala niya na po ngayon yung simpleng pantira nila kay Sara Duterte na bakit hindi kumikibo si Sara Duterte. Sinamantala nila ngayong bagong bombahan, no? Binomba na naman po, binombit na naman tayo ng water cannon. Tapos bakit daw hindi kumikibo? Alam niyo po, real talk, no? May problema tayong malaki sa ating pakikipagrelasyon sa China. Magtapatan na po tayo. May tao po tayo ron sa iyong insyol. Meron po tayong mga sundalo doon na sila po ang pinaka-frontliner natin, no? Ito po mga sundalo na to ang talagang naroon. Frontline talaga. Talagang kitang-kita nila yung mga barko ng China. Araw-araw po sila na frontline po sila. Talagang yun ang digmaan talaga, no? Yun talagang nasa war zone, ika nga. Kahit wala tayong gera. Frontliner talaga. Dalis na magagawa po natin, masuplayan po sila ng maayos. Malaki po ang problema natin dahil tuwing nagpapadala tayo ng supply, hinaharang tayo. Tayo po ay binobombit ng tubig, water cannon, binabangga. Wala pong problema. Ano po yan? Alam po natin yan, no? Yan po ay totoong pambubuli po yan ng China. Pero ano po ang gagawin natin? No? Sapat na po ba na tayo po ay mag-video? Sapat na ba na kundina natin yung China? Paulit-ulit tayo. Kinukundina ko yung ginagawa ng China sa atin. Pero dapat po yung gobyerno natin maging malinaw na po. No? Maging malinaw na po sa gobyerno natin na dapat humanap na po ng solusyon dito. Hindi po uubra na kung twice a month o every week tayo nagpapadala, every week o every month o twice a month tayo nagpapadala na supply, haharangin tayo, bobombahin, wala tayong gagawin. Lagi-lagi.
Yan mga karibin natin, may ginagawa naman po sila di ba? Sa bawat pag-atake ng China, mga karibin natin, just sa West Philippine Sea, palagi po nilang ibinabato, no? Sa mga Duterte, di ba? Ay, bakit po hindi nagsalita si BP Sara nung, di ba? O bakit dating Pangulong Duterte walang ginawa? O binenta daw yung West Philippine Sea. Yan po lagi yung mga inaano ng mga ibang vloggers, no, mga karibin natin. Ipinupukol sa utak ng taong bayan na kasalanan ng mga Duterte kung bakit nagkaganyan, no? Noon pa man mga karibin natin di ba? Kay Pinoy pa nga may gulo na diyan Counting ano lang sinisisi niya, bakit hindi nagsasalita si BP Sara? Bakit si BP Sara ba ang may hawak sa departamentong 'yan? 'Di ba? Si BP Sara ba ang Department of Education ba ang dapat humawak diyan sa usapang West Philippine Sea? 'Di ba? Napakalaking yung dapat yung tinatanong niyo yung talagang direct na department, no? Na namumuno diyan sa kung ano mang ginagawa diyan sa West Philippine Sea. Hindi po si BP Sara kasi wala namang si BP Sara diyan. Ha? Di ba? Nagigets po mga karibin natin. Sa bawat nila, BP Sara agad Bakit hindi si PBBM, di ba? Yan nga po Kaya pala ganun po yung naging comment kanina ng mga kababayan natin, no? Is either tayo po ay alam niyo po yun? No? Is either bombahin din natin sila ng kanyon, makipagtugisan talaga tayo sa kanila, or makipag-usap tayo. Nagawa po yan for 6 years ni Pangulong Duterte. Huwag po niyong ibabalik kasi wala pong katotoran yung mga sinasabi niyong na solusyon. Ano po yung hinahanap niyo kay BP Sara na magsalita? Ano, para saan? Halimbawa po, kinundi na ni BP Sara, nalutas ba? Nakakatawa po. Isa pa po yan mga karibin natin, no? Ayaw maging kalaban ng China, di ba? Pero ayaw rin makipag-usap, di ba? Nakakalito po mga karibin natin, ang gobyerno po natin, di ba? Ayaw ng away. Sige, pero palaging binubomba, ganun, di ba? Palaging binabalita na inaapi na tayo dyan sa West Philippine Sea. Wala rin namang ginagawa. Di ba? Sino bang may kasalanan? Ayaw niyong gumante. Di ba? Kasi nga ayaw po natin ng gulo. No, kung ayaw po natin ng gulo, ano po bang solusyon? Makipag-usap. Di ba? Pero ayaw niyong makipag-usap. Ibig sabihin, gulo po yung gusto niyo. Ngayon, kung gulo po ang gusto niyo, kayo na lang po, di ba? Kasi, eto, relatokan lang to mga karabin natin Hindi po ilang percent lang po ng Pilipino siguro ang gustong makialam dyan sa West Philippine Sea. Magbuwis ng buhay, di ba? Kasi yung iba, busy po para mabuha sa pang-araw-araw, di ba? Kung anong may makakain ba kami ngayong araw, di ba? Yun po yung mga basic na problema ng Pilipino. Yung gusto nyong mangyari. May real problem tayo. Ang gusto nyong solusyon, hindi naman talaga solusyon. At saka mga karibin natin yung nag-uudyok po, no? Yan Yung mga nag-uudyok, yung mga nagsusulsol na, sige, kalabanin na natin yung China. Sige, gumanti na tayo. Nako, yung mga hinayutak na yan, mga karibin natin, pag sumiklab na talaga yung gera, totoong gera ng China at Pilipinas, nako, unang-una po yung lilipad papuntang ibang bansa, mga karibin natin. Sino pong maiiwan dito? Tayo. Tayong walang mga capacity na lumipad din sa ibang bansa para maging ma-safeguard, no, yung pamilya. Sila po, kasi mayaman po siyan Kayang-kaya po nila, isang pitik lang, pwede na silang lumayas. Sana hindi na nga bumalik, no?
Hindi ko talaga makuha eh. Pag ba nagsalita si BP Sara tungkol dyan sa West Philippine Sea, malulutas yung problema dyan? Pag ba nagsalita si BP Sara na pabor siya sa Pilipinas, kinukundina yung China, o pumapabor siya sa China, at mali yung sinabi niyang ginagawa ng Pilipinas, lutas ba yung problema? Wala pong, kaya nananahimik si BP Sara dahil wala naman maitutulong yung pagkibo niya. Nakakadagdag lang siya ng problema. Kino-question nyo si BP Sara, bakit tahimik? Wala rin naman ako narinig sa Pangulo ng Pilipinas ngayon. Ngayon binomba, meron na bang statement? Statement lang kasi ang gusto nyo. May statement na ba yung Pangulo tungkol sa bagong pambobomba? Kung may statement na yung Pangulo, para saan pa yung statement ni BP Sara? Nagsalita na yung Pangulo. Tandaan po ninyo, ang soul. Nasanay kasi tayo rito na dakdakero ang ating mga opisyalis. Nasanay kasi tayo rito na sausawero ang ating mga opisyal. Nararapat ba na sumausawan lahat? Hindi nararapat sa matinong gobyerno. So mga kaibigan, tamang-tama po yung sinasabi ni Sir Badong Aratiles na nasanay po tayo nakikisawsaw, no, yung mga politiko. Kasi nasanay po tayo ng mga dilawan pa yung nakaupo, di ba mga kaibigan natin, kasi putak ng putak ng putak. Wala namang linalabas na concrete na, di ba, plano kung paano gagawin, di ba? Oh. Ano ang gagawin, no? Paano masusolusyonan ito? Oh, yun nga lang basura diyan sa Manila Bay, balikan lang po natin, 'di ba? Ilang presidente, ilang politiko po ang naupo diyan, 'di ba? Wala nga eh. Ha? Oh, yan na lang mga kaibigan natin. Duterte lang po ang nakapag Ay nako, kasi puro lang sila putak, kulang po sila sa gawa. Isa lang dapat na nagsasalita sa West Philippine Sea. Yung may otoridad na magsalita. Gusto ninyo lahat magsalita? Kung iba-ibang sinabi. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Una, nung una tayong binomba, nagsalita yung Senate President. Senate President, pangatlo sa pinakamataas na tungkulin. Ano sinabi niya? Boycott China. Yan ba opisyal ng pamahalaan? Yan ba ang opisyal na pahayag ng pamahalaan na i-boycott ang China? Hindi. So yung Senate President, kinukontra niya ngayon yung pahayag na opisyal ng pamahalaan. Wala namang sinabi ang opisyal ng... Sino po ang opisyal na may karapatang magsalita dyan? Iisa lang po. Presidente. Pagdating ng foreign policy, tanging presidente lamang. Katulad nun, anti-China po yung sentiment ni Senate President. Pero sinabi niya, boycott China. Okay. Isa lang po ang dapat na boses ng Pilipinas. Bakit po yung Senate President, boycott China? Boycott China product. O, ano po nangyari dun sa sinabi ng Senate President? May umintindi ba? So yan mga kaibigan natin, tama po yung sinasabi ni Sir Badong Aratiles. Marami po ang nagsasalita patungkol po dyan sa China. Pero wala naman po silang karapatan. Wala silang authority, di ba? Na ganun ang gawin, di ba? Oh, kasi si President BBM lang po ang talagang dapat magsalita at dapat magdesisyon dyan. Kasi siya po ang susundin, no, ng mga armed forces natin kung ano man ang kanyang magdesisyon. Ngayon, kasi maraming mga galing na politiko, yan, Senator Subiri, di ba, ito pa si Senator Reza Ontiveros, di ba? At sa Kongreso, yung Makabayan Black. O, palagi po yan nilang pinupukol sa utak ng taong bayan na, di ba? Palagi po silang nagsasalita patungkol dyan sa West Philippine Sea. Ano ba, dinidiktahan ba nila yung Pangulo? Or something na magkakaroon sila ng, di ba? Di ba? Part ng desisyon ng Pangulo. Kaya si PBBM lang po talaga ang dapat na magsalita dyan, mga ka-review natin. Kasi kung mas marami po ang nagsasalita, mga ka-review, the more na malaki po ang chances na magkamali tayo. Diba? Kasi marami na po marami po ang pumapasok na information. Alam naman po natin na ang impormasyon ay napakahalaga niyan, diba? Nakakamatay po ang impormasyon.
Na-reduce ngayon sa katatawanan. Na-reduce ngayon sa pagiging komiko. Walang silbi walang silbi yung pagiging Senate President niya kasi wala namang sumunod sa kanya na tao ng gobyerno. Alam ko naman kung bakit nyo gustong pagsalitain si Sara Duterte. Alam nyo kung anong gagawin nyo? Bakit ka nagsasalita? Pag pabor sa pamahalaan sila, bakit mo pinangungunahan yung gobyerno? Pag hindi pabor sa pamahalaan pag hindi sila pareho ni BBM na sinabi, bakit mo kinukontra yung Pangulo? Pag pabor naman ang sinasabi ni BP Sara, bakit mo pinangungunahan ng Pangulo? Walang lusot eh. Tama ba ang ginagawa ng mga opisyal na lahat sila may pahayag? Hindi. Sino ang tamang gumagawa dyan sa West Philippine Sea? Alam po ba, Katunying? Alam mo ba, no? Alam mo ba, Katunying, na very sensitive yung issue ng West Philippine Sea? Na anytime pwede tayo magkaroon ng digmaan pag mali po ang handling? O alam mo pala? Malamang alam mo yan. Kasi matalino ka eh. Alam mo, Katunying, matalino ka eh. Huwag ka pong gumaya sa mga iba. Hinahangaan kita, matalino ka, lapit mo ulo mo, Katunying. Sa inyo ko nakuha tong lapit nyo ulo. Lapit mo ulo mo, Katunying, at aayusin natin yung buhok mo. Alam mo, no, na dapat hindi nagsasalita ang ibang opisyalis. Ang proper decorum, yung mga involved lang dahil pag lahat tayo nagsalita at na-misinterpret ng China at ng iba pang bansa, maaaring mauwi sa kaguluhan. So yan mga karibin natin, tama po yung sinasabi ni Sir Badong Aratilis, no? Na dapat isa lang po talagang magsalita kasi pag marami na po ang nagsasalita, the more nga po na chances na magkamali po ng salita, di ba? At mag-unchok ng isang masamang pangitain, di ba? The more you talk, the more you commit more mistakes, di ba? Kaya nga po mga karibin natin dapat po si PBBM po ang nagsasalita at may power na sundin, no, ng ating armed forces. Yan mga karibin natin. Anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon at komento. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Dito kay Katunying na gustong pagsalitain si BP Sara patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Nako. Yan, maraming salamat po mga karibin natin. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.